At sa ating barangay saksi, ginunita ngayong araw sa bansa ang mga bayani sa ating kasaysayan. At sa paglipas ng panahon, nagbabago man ang ating pakahulugan sa kabayanihan, hindi raw nagbabago ang mga katangiang hinahanap natin sa isang tunay na bayani. Saksi si Dano Tingkungko. Madalas silang tampok sa mga bantayog, mga mukha sa ating salapi, pangalan sa mga kalsadang ating binabagtas. O di kaya'y mga pinaglaanan ng espasyo sa isang espesyal na sementeryo. Silang mga bayani ang ating ginugunita sa araw na ito. Silang mga nakahimlay rito ang ehemplo ng mabubuting katangian ng Pilipino. Ang humawak ng sulo sa panahon ng kadiliman upang matanglaw ng liwanag ng pag-asa ang ating pumbansa. Tapos ang panahon ng himagsikan at sa panahon ng demokrasya, hindi na kailangan magbuwis ng buhay para matawag na martir. Sa pag-usad ng panahon, unti-unti na rin nagbabago ang definisyon ng salitang bayani. Sino na nga ba ang bayani para sa mga modernong Pilipino? Sa ngayon, ang tinatawag na bayani yung nakakatulong ka ng tao. Yung nagbibigay ng mga relief goods. Kahit pa madalas pa rin si Rizal ang bukang bibig ng mga bata pag binabanggit ang salitang bayani, meron na ring ilan ng mga taong malapit sa kanila ang tunay na tinitingala. Teacher! Siyempre po, nagtuturo. Si tatay. Bakit? Saka kinakarga po pagbaha. Katunayan, bayani na ang turing ng mga taga rito sa Barangay Rescue na tumulong sa kanila sa bahang dulot ng habagat nitong buwan. Malaking bagay dahil nakatulong ka sa kapwa. No, hindi mo iisipin yung delinkwente ang buhay mo. Sa isang kanto naman sa E. Rodriguez, nakilala namin si Mang Rudy na walang tahanan pero may 23 asong kinupkop. Naging bayani sila dahil sa paglilingkod sa taong bayan na ayaw nila maapi. Ganun din ako, ayaw ko rin maapi ang mga aso ko. Nakakatulong din sa inaway sa mga hayop, di ba? Yung isang kabayanihan na rin yun. Iba't iba man ang paraan para maipamalas ang kabayanihan, iisang katangian ng mga bayani noon at ngayon. Doon ay yung nangingibabaw yung interes ng lipunan kaysa sa sariling interes. So yon ang isa. At ang pagiging handa para ialay yung buhay, hindi naman kailangang mamatay. Para sa saksi, Dano Tingkungko nag-uulat.